ay naniniwala tayo. Una, kinuha sa salitang jinn. Ibig sabihin ng jinn ay yung hindi nakikita. Kaya na tinawag ang dyan na dahil hindi nakikita. Ang dahilan ng hindi nakikita ang dyan na dahil napalibutan ito ng mga kakambiyan. Kaya nga dyan na. Kaya nga jinn, ibig sabihin na hindi nakikita. So ang jinn, sa Tagalog, natin sabi natin, inkanto. So, sila ay nabubuhay kasama natin. Pero hindi natin nakikita. Pero nakikita tayo nila. Nakikita tayo ng inkanto. At ang inkanto, walang malandaman, sila ay inikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nauna pa sa atin. Nauna pa sa tao. Kaya makikita natin, kaya nasabi nila, kung ang tao ang pinaka-among basa, ibig sabihin yung tatay ng mga tao, pinaka-among tao, ay si Adam a.s. Sa mga inkanto, yung si Shaitan. Si Shaitan. Siya naman ang pinaka-una. So ano pa ba? Alam natin yung kwento kay Adam a.s. na talaga nauna ang inkanto. Ilikha si Adam a.s. e nandun na si Shaitan. At ang si Shaitan sa mga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ng jinn. Papasakaan ang mirabbi. Sabi niya, si Shaitan ay kasama sa mga jinn, kabilang sa mga jinn, at siya ay sumay sa kanyang Panginoon. So ang jinn, ibig sabihin ng jinn, ito yung inkanto kung saan sila pangaunang milikha kaysa sa atin. At ang inkanto, kabilang din na pag-utusan tulad natin. Ito tayo ay utusan, may kautusan, sala, fasting. Meron mga kautusan. Ang mga inkanto ganun din. Kaya sinabi ng Allah sa Quran, mga khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang inkanto at ang mga tao maliban na ako'y kanilang sambahin. So, nautusan din ng mga inkanto, nautusan din sila sumamba. Kabilang sila sa mga nautusan, may mga kautusan sa kanya. Yun ang mga inkanto. Talaga natin ang inkanto, inikha niya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni malijin minna, yung sa apoy, galing sa apoy ang mga inkanto. Tayo mga tao ay nagkagaling inikha sa lupa. Galing sa lupa. Itong tinutukoy si Adam a.s. So sinabi na, kahit yung propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya nakikita ang jinn. Hindi tayo kasi tao. Kung hindi magpakita sa kanya, o bibigyan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makita niya, wala siyang kakayahan na makita ang jinn. Kaya nga, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul uhiya, sabihin mo Muhammad, uhiya, ibig sabihin ay nagwahi o nagbigay ng revelasyon. Ang wahi yung ipaalam sa mga propeta, yun yung isa ng wahi. Sa tinatagalo natin yung revelasyon. So ang wahi, iba-iba. Pagdating sa propeta Muhammad, doon na yung dala ni Jibril, doon na si Jibril ay na makikita sa itsura niya, itsura ng tao. Kumala na iba-iba yung pagdating ng wahi. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin mo Muhammad sa mga tao, sa mga kasamahan mo ay nagwahi. Sabihin may relasyon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa akin, ilayya. Annahu, tunay sabi na siya, istama'a nafarun minal jinni. Ibig sabihin, may nakinig sa akin mula sa mga inkanto. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad, hindi niya alam. Nung nagbabasa siya ng Quran, hindi niya alam. May nakikinig. Paano niya nalaman?
Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa kanya, "Ya Muhammad, na mayroon sabi na nagtititig mga engkanto sa'yo." So, ang kwento nito, yung pagbaba ng kwento ng Surat Al-Jinn na ito, noong ang mga engkanto kasi ay pumupunta sa langit, nagnanakaw ng mga revelasyon, nagnanakaw ng mga kwento ng mga anghel. Nagnanakaw sila. Kaya nila na pumunta doon. Kasi natin ang Allah subhanahu wa ta'ala nandito sa akin. Lamas na samaan wajib na mulian harasan. Ibig sabihin, noong araw, isang araw, noong pupunta sila sa langit, ay punong-puno ang kalautan na buwagya. Hindi na sila makalapit. Hindi na sila makalapit. Dati-dati, nakakalapit sila doon sa taas. Kasi mga engkanto, mayroon silang kakayahan. Kung pagdating sa kakayahan, sa lakas, malakas ang mga engkanto. Malakas. Kaya nga, ang Quran, kung pag-usapan na lakas, inuuna ni Allah subhanahu wa ta'ala ang jinn. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ma'asyar al-jinn wal ins in istata'tum." So sabi na, okay, sabi niya mga engkanto at mga tao, kung kaya ninyo. So kakayanan sa lakas, inuuna ng Allah subhanahu wa ta'ala yung engkanto. So kapag usapan lakas, malakas ang engkanto kaysa sa tao. Pero kapag usapan naman matalino naman ang tao kaysa sa engkanto. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kullu istama'al insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an." Ibig sabihin, kahit pa sabi ng ipon-ipon, inuuna ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tao. Yung una kanyang ayat, engkanto yung inuna. Kaya kapag usapan lakas, malakas ang engkanto. Pero kung usapan matalino ang tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa sabi niya ng ipon-ipon ang mga tao. So tao yung inuna. At ang engkanto na gumawa sila na tulad ng Quran, hindi nila kaya. Kahit magtulong-tulungan sila. So pag sa talino, tao yung matalino. Kasi sabi ng mga ibang ulama, ang pinakamatalino na sa engkanto, pinakamatalino na, ay parang isang 10 taong gulang lang na tao. Pag-isip nila na parang 10 taong gulang lang. Sabi ng mga ibang ulama. So yun, kaya nga, sabi ng mga ulama, sila yung dating namamahala din sa mundo. Pero hindi nila na ayos at patayan. Kaya nga, ginawa yung mga tao. Kaya tinanggap ng tao ang amana na tayo ang mamahala sa mundo nito. Inaaral ng amana alas samawati wal ardi wal jibal fa'abayna ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. So binigay ang kautusan, ito yung Islam, sa kalangitan, madi ng lakas ng kalangitan, tibay ng kalangitan, ang kalupaan at kamundukan, sa tibay nila yan. Lahat sila ay umayaw. Paamay niya. Wa asfaqna minha. Naawa kami sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tinanggap ng mga tao. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. So tinanggap natin, ito ang kautusan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung nakita nila, sabi ng mga engkanto, ganito sila sabi ng nangyari, naghigpit ang kalangitan. Naghigpit, sabi niya, mayroon sabi niya mahalagang bagay. Mayroon sabi niya mahalagang bagay. Kaya sabi niya, sabi ng mga engkanto, ng leader nila, sabi niya, magkalat kayo mula sa silangan kanluran. Tingnan ninyo, sabi niya, kung ano ang bago o ano yung mayroon na bakit naging ganito. Dahil sabi niya, hindi mangyayari ang ganito kung walang mahalagang pangyayari. So hanapin ninyo, sabi niya, lahat tayo ng mga engkanto. Tulad natin sa sakay pa ng mga aeroplano. Sa kating makapunta sa mga ibang bansa. Kaya ganito kaya nila. Yung gamit nga, kaya nila. Kaya nila pupunta sa taas. Pero mga engkanto, iba-iba yung
kanilang kakayahan. Kaya nga, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, waqala ifritu, minal jinni. Sabi niya, ifrit kasama sa mga jin. Sabi niya ay, gagaling mo, sabi niya, ang trono ni Bilqis mula sa Yemen, papunta sa Palestine, ang layo ng Yemen, papunta sa Palestine. Sabi niya, bago ka, sabi niya, tumayo sa iyong pinagagawa. Imagine, gaano lang katagal? Gaano lang katagal katayo ka sa mula katayuan? So, gaano kalakas ang intakto? Kahit sa panahon ni Sulaiman, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya nila yung gano'n. Ay, yung trono. Dahil pa sa Yemen, papunta sa Palestine. Sa pagtayo na, bago siya makatayo, nandiyan na. Gaano kalakas? Hindi ka panahon. So, malakas talaga. Kaya tayo, pagkalat nila sa silangan, kanluran, sa sulok ng mundo, hanapin nila anong nangyari, kaya nila. Hanapin niyo, sabi niya. So, noong nagkalat sila, mayroon grupo ng mga inkadri, nagkalat sila, nakapunta kay Propeta Muhammad, nakarinig ng Quran. Nakarinig siya ng Quran. Noong narinig nila ang Quran, sabi niya, kakaiba ito. Kasi ang Quran, kakaiba sa ibang salita. Kung halimbawa, may isang alim. Hindi makaintindi ng Arabic yung pinarinig niya ng Quran. Sabi niya, tingnan mo, sabi niya, ano ang pinagkaibahan ng dalawa na salitang ito. So yung isa, bumasa siya ng Quran mismo. Halimbawa, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapos yung pangalawang salita, binasa niya Arabic pero hindi Quran. Diba, haba mga malila suki, wastara, tuba, kalimutan niya. Nag-Arabic lang siya. Sabi niya, ano ang pinagkaibahan ng una at ng pangalawa? Sabi niya, yung una iba. Parang ibang salita. Pero sabi niya, yung pangalawa, ay parang normal na salita. So, kahit Arabic yan, kahit Arabic ka parehas, kasi Quran Arabic, kung iparinig mo sa normal na tao, ang Quran at saka yung Arabic lang ng Quran, may iba yung dating ng Quran. Kaya tinawag siya Agama. Kaya sabi naman Quran kan sa mga annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Sabi ng mga jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Parang nakakamangha. Ajab. Diba? Ajaba ibig sabihin iba. Diba sabi niyo? Kasi alam nila yung Arabic. Alam nila yung salita. Yung mga poem, alam nila. Yung mga tula, alam ng mga kanto. Kahit yung mga Arabo, panahon ni Propeta Muhammad, kahit yung mga magagaling na mga Arabo sa tula, kapag narinig nila ang Quran, innahu lahalawa. Sabi niya, ang Quran, hindi talaga salita ng tao. Diba natin sa sulat ng Mudaththir? Hindi talaga salita ng tao ito. Kundi ay nakaka-epekto, sabi niya, may epekto sa puso ng tao pag nakikinig sila. Pero dahil lang sa hindi nila mayroon nila tanggapin dahil sila ay pinuno o anumang dahilan. Kasi kapag tanggapin nila ang Quran, kapag tanggapin nila ang Islam, may problema sa pinapamunuan nila. Ayun ang naging dahilan sa mga pinuno ng Makkah that time. Hindi sila makapaniwala sa Islam. Dahil kung naniwala sila, meron silang mga tauhan. Paano yung tauhan nila, hindi naman Muslim? So yun ang nagiging dahilan na hindi sila makapag-Muslim. Pero, alam nila yung Quran na hindi salita ng normal na tao. Talaga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nararamdaman nila, mayroong epekto sa puso nila. At nakikita nila yung ajaib, ibig sabihin yung kamanghaan sa lahat kasi yung salita, mayroon yan yung tinatawag yung grammar. Usapan na grammar. Kasi kapag hindi ka marunong sa isang pag-propose ng salita, machichik yung grammar mo. Grammar. May tinatawag na mga balaga. Ganon din ang meaning. Kahit na tama naman ang meaning, tama naman yung grammar mo, pero wala namang laman. Diba? Parang
Iba yung mga salita niya, di ba siya si Rizal? Yung maikli lang, halimbawa sabi na, hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan ba yun? Hindi ka makarating? Hindi, mas masarap ako sa malansang. Ay, malansang isda. Ay, ang galing na salita. So, lalo ang Quran, ang lalim, may meaning, may yung grammar, lahat ng klase ng yung usapan sa salita, nilalaman ng Quran. Dahil salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, ito na pag-usapan natin, ang Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, kamaalala ninyo yung may nag-post, hindi mo sabi niya, anong bagay sabi niya ang hindi nilikha ni Allah? Kaya, hindi ko kung lumang sa inyo. Tapos, sabi niya ito, sabi niya mag-post na ganyan. Lahat ka sabi niya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya yung Quran, hindi nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, siya nag-post. Ang tanong niya, anong bagay? Ang Quran hindi bagay. Diba? Kapag sinabi mo ang Quran na bagay, ay nilikha. Kasi ang lahat ng bagay, nilikha. Diba? Sa salita lang anong bagay? Tapos sabi ko Quran, ay ang Quran hindi bagay. Una sila, diba? Hindi pwede sabihin ng bagay ang Quran. Ang Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nilikha. Bakit hindi nilikha? Dahil si Allah ay hindi nilikha. Dahil hindi siya nilikha, ang salita hindi nilikha. Hindi tulad natin, halimbawa ko, nilikha ko ni Allah, pati yung turo ng salita ko, yung pananalita, pati yung salita ko, nilikha. Ayan. Kaya nga, nakakamangha. Kaya nga ang Quran, ito na lang ang kaisa-isahan na mu'jiza. Alam niyo yung mu'jiza? Yung miracle, himala. Alam niyo kapag sinabi natin mu'jiza, ito yung bagay na hindi kaya ng tao. Hindi kaya ng normal na tao. Hindi kaya ng tao. Yun ang ibig sabihin ng mu'jiza. Kaya nga ang lahat ng mga propeta alayhi salam ay lahat sila, mayroon silang mu'jiza. Lahat. Sabi ng mga ulama, lahat ng mga propeta, although hindi nasabi, di ba, nabanggit ang 25 na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang mga iba, hindi nabanggit ang kanilang mu'jiza. Hindi nabanggit ang kanilang mu'jiza. Pero, naniniwala tayo, lahat ng mga propeta, mayroon silang mu'jiza. Hindi lang binanggit niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mu'jiza, mga himala. Ang pinanggit lang, yan si Propeta Musa. Yung kanyang tungkod nagiging ahas. Yung kanyang kamay nagiging lumiliwanag. Yung himala na nagawa ni Isa alayhis salam. Yung putik o yung tin, yung lupa, gawin niya ihugis niya yung ibon. Tapos, ihipan niya ng ilipan na yung ibon. Na wala makagawa. Ang lahat ng himala, hindi kaya ng tao. Yun ang ibig sabihin ng himala. Yun ang ibig sabihin. Kaya tinawag mo mu'jiza. Ang mu'jiza ka rin ang aziza. Ang aziza ibig sabihin manghihina. Ang tao na lalaban doon. Kasi kung kaya ng tao, hindi ang mu'jiza. Kailangan hindi kaya ng tao. So ang Quran, ito na lang, sino mang hamunin natin na kung magaling sila, nangahaman ng Quran hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon, nangahaman ng Quran. Na gumawa kayo kahit isang sura lang. Hindi na yung buong Quran. Isang sura lang. Isang sura lang sabi na gumawa kayo tulad ng Quran. Hindi sila makagawa. Hindi sila maka-create, hindi sila maka-produce, hindi sila makagawa tulad ng isang sura ng Quran. Bakit? 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 Sino bang kontrol ng lahat? Sino bang may kakayahan? Hindi nila kaya. Dahil salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila kaya. Dahil kung may nakagawa yan, ibig sabihin may kaparehas sa Allah. At hindi yan mangyayari. Kaya hindi yan mangyayari. Ito ang Quran. Kaya yun nga, sabi na Quran ang ajaba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, istama'a. So, mayroon tayong istama'a at saka sami'a. Ang sami'a, hindi mga nag-aaral ng Arabi. Ang ibig sabihin ng sami'a, narinig mo, pero hindi mo
hindi mo siya pinagbigyan ng pansin. Dumaan ka, narinig mo, sabi ng saminto. Pwede yung ganun. Ang salita rito ginamit, istamaa. Ang istamaa, na narinig mo, pinakinggan mo ng maayos. Yun ang pinagkaibahan. Yung mayroong kang pagbibigay halaga sa pakikinig doon. Hindi talagang sabi alam, pero hindi mo lang mahal na, wala kang talagang halaga doon sa amin. Pero istama. Ibig sabihin ng mga inkanto na ito, talaga nakinig sila. Nakinig talaga sila. Hindi yung dumaan lang sila na narinig talaga. Nakinig talaga sila na Quran na binabasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapos sabi ng Allah, naparun. Ang nafar, ang literal ng naparun, sabi nila, 3 hanggang 10. Yung nakarinig dito. So, pero sabi ng mga ibang ulama, ang nafar dito, hindi lang yung 3 hanggang 10. Bagpos sabi na tinatawag niya, jamu killa. Kasi may yun sa Arabic kasi may jamu kasra, may jamu killa. Ibig sabihin, plural, pangmaramihan. Plural, marami rin, pero hindi gaano karami. Kaya ang dito sabi niya, jamu killa. Ibig sabihin, hindi naman gaano karami yung nakinig. Kasi, di ba, pinanutusan sila, sabi niya, hanapin ninyo ano ang dahilan nito. Pagkatapos, sabi pa ng mga ulama, nag-rebel ang Allah subhanahu wa ta'ala, binaba ang suratul jin, surah nito. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung pagkatapos niya sa tayo, alam niyo yung, di ba yung punta siya ng tayo, inaasahan niya na ay tatanggap ng Islam ang sa tayo kasi nila sa Makkah, ilang taon na siya nagdadawa, hindi makinig, hindi siya paniwalaan. Pagpus, gusto pa siyang pinsalain o anong gagawin siya na masama. So naisipan niya pumunta ng tayo, sana ay sabi na ay naniniwala, umaasa na may tumanggap ng Islam. Pagdating niya doon ay pinagbabato siya. Ng mga historian, lahat sabi niya ng buong katawan niya ay tumubo. Maliban sabi niya sa dila at paa. Yung paa, yung palad ng paa. Talampakan lang sabi niya sa yung dila niya hindi tumubo. Ganun siya pinagbabato ng mga kabataan dun sa tayo. Utos ng mga magulang. So, pagkatapos nito, sa Fajr, ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ayaw na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Muhammad, bilang tasliya. Ang tasliya, Ya Muhammad, hindi man nakinig sa iyo ang mga tao, yung mga Arabo sa Makkah, ay mayroon naman nakinig sa iyo mga inkanto. Ano po So, sinabi, kasi hindi nila nakikita. Hindi niya alam kung nakikinig sa kanya. Kaya Muhammad, parang palabasin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Muhammad, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka pinakinggan ng tao ng mga Arabo sa Makkah, yung mga inkanto nakikinig sa iyo. Naniwala, hindi na nakinig ka, naniwala ka sa kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yahdi ilan rusli, fa'amanna bihi, walan nusrika birabbina ahada. Sabi niya, ang Quran na ito, ang Quran, ay nagtuturo sa gabay. Sabi nito, tuwid na landas. Sabi ng Tagalog niya, no? Tuwid na landas. Ito ay namamatnubay sa tuwid na landas, ang Quran. Na kung saan, makikita mo talaga ang Quran, tinuturo sa iyo ang tuwid. Kaya natin yung mga Muslim, kumpara mo sa mga non-Muslim. Sino ang matuwid? Diba? Kumpara mo lang. Kaya nga kung halimbawa may nag-Muslim, dinatakwil ng mga magulang. Sabi natin, ano ba kasalanan nito? Yung nag-Muslim lang ang kasalanan niya. Sino yung matuwid? Yung Kristiyano yung Muslim. Sumusunod sa Quran. Tingnan mo ba ang Muslim? Hindi, walang bisyo. Dahil ngayon sigarilyo bawal, yung ala, yung babae, yung ano pa dyan ay, di ba ito patuloy yung mga ganito? Kaya nga, nakikita natin, ang Quran,
yahwi ila rusli. Sabi ng jin, kasi ang salita ng jin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng jin, yahwi ila rusli pa'aman nabihi. Pero yung mga engkanto na ito ay naniwala ako. Aman na bihi. Naniwala kami sa amin sa Quran. Yung narinig nila. Aman nabihi walang nusrika bi rabbina ahada. At kailangan sabi na hindi kayo magtatambal sa Panginoon namin na nag-iisa. Tingnan mo yung kanto na yan. So may mga engkanto na, kaya mga engkanto, may Muslim, may hindi Muslim. May mabuti, may masama. Tulad din ng tao. Ang engkanto tulad din. Kaya sabi dito, ang pinakita Allah subhanahu wa ta'ala, mga engkanto na naniwala. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu tunay si Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala jaddu rabbina. Jaddu, ibig sabihin ng jaddu, kadakilaan. Ay mataas ang kadakilaan ng aming Panginoon. Mataas ang kadakilaan ng aming Panginoon, mattakhadha. Yun ang may mga engkanto, galing kanilang paniniwala. Ay ang aming Panginoon sabi, so subhanahu wa ta'ala tayo na tinutukoy, hindi sabi niya gumawa ng asawa o hindi nagkaroon ng asawa. Wala da at wala rin sabi niya anak. Ayun mo. Kaya nga, ito ang sinasabi, actually mga engkanto ang tatagalin sa atin. Bakit ang akala nila, yung sila lang yung sinasabihan si Allah subhanahu wa ta'ala, may asawa, may anak. Akala nila sila lang, pati pala yung tao, ganun din. Akala nila, yung mga engkanto lang, yung mga nagsisirik, yung nagtatambal, ganun din pala sabi niya yung tao. Kaya hindi nila yung akala. Ano ba yung tao? Yung nagsasabi, yung mga engkanto, mayroon din nagsasabi sa kanila, yung Allah subhanahu, may asawa, may anak. Tulad din ng mga tao. Dito sa atin yung mga tao, yung mga Hudyo. Ang mga Kristiyano. Ang mga Hudyo, sinasabi nila, si Uzair. Si Uzair, anak ni Allah. Wakalat al-Yahudu, Uzairu ibn Allah. Wakalat al-Nasara, Masihu, Isa ibn Allah. Wakalat al-Yahudu, Uzairu ibn Allah. So yung mga Hudyo, sinasabi ni Uzair, daw anak ni Allah. Tapos sinasabi ng mga Kristiyano, si Isa naman, anak ni Allah. Tapos sinasabi ng mga Arabo, yung mga anghel, anak na babae ni Allah. Tingnan mo. Binibigay nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon, na hindi nagkakaanak, binibigay nila doon, inuugnay nila doon. Sabi na yung mga tao. Yung mga tao. Sabi naman, alagang pinagtatawanan sila ng mga engkanto ng Muslim. Kaya sabi naman ganito, mattakhadha sahibatan wala walada. Ang paniniwala namin sa Panginoon ay walang asawa at wala rin anak. So ito, inaano yung paniniwala ng mga Kristiyano at mga Hudyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong anak. Mayroong anak. So, hindi lang tatlo yung nagsabi yan. Hudyo, Kristiyano, at sa mga Arabo. Sa panahon ni Propeta Muhammad. Kasi nasabihan nila, si Allah subhanahu wa ta'ala may anak. Imagine may anak. Sabihin yung, ano yun? Bakit kapag nangangailangan siya ng anak, bakit isang anak lang sa mga Kristyano? Ano ba? Kung nangangailangan siya ng anak, bakit isang anak lang? Si Jesus lang ang kanyang anak. Sabi natin sa mga Kristyano, bakit? Kung sakasakali gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos, na magkaroon ng anak, bakit isang anak lang? Tayo mga tama, gusto ko maraming anak. So, bakit isa lang? Mga Hudyo, ganun din, si Uzair. Bakit ganun din? Yun ang sinasabi na mga ikan. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga lukuluko. Lukuluko, safihuna yung mga sapi, supaha, yung mga, tinagalog na yan ito, lukuluko.
at yung mga sa ibang krus ng open bars, yung mga baliw. Yung mga sabiyo na, yung sabihin yung mga mahinang pag-isip sa amin, yung mga baliw sa lipunan namin, ay sabi na ay nagsasabi tungkol kay Allah ng labis-labis na pagsuway na lagpas sa lahat ng hangganan. Ibig sabihin ito yung pagsasabi nila si Allah subhanahu wa ta'ala may anak, may asawa, ito yung sinasabi. Sa kanila, sa mga inkanto, ang mga nagsasabi ng ganun, tinatawag na lupo-lupo o yung mga baliw. Ang mga nagsasabi ang Panginoon daw may mga anak. Ay sabi niyo, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Sa tatay, ibig sabihin yung mga kamalian, yung mga lagpas hakdanan, na mga kasinungalingan, mga gawang-gawang mga salita. Kaya sabi ng Al-Quran sa Nahalil Sultan, ang mga pinagsasabi nila, walang katibayan. Walang katibayan ng mga ganun. Sabihin mo si Allah subhanahu wa ta'ala may anak, wala silang katibayan. Sabihin nila si Allah subhanahu wa ta'ala may asawa, walang katibayan. Sa iba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna, sabi mo naman ikanto, dhalanna an lan naqula al-insu wal jinnu ala Allahi kadiba. Ang bukakala namin sabi niya, ay kailanman ang mga tao at mga inkanto, hindi sila magsasalita ng kasinungalingan sa Allah. Yun ang bukakala nila. Akala namin sabi niya, wa anna dhalanna, ibig sabihin ang akala namin sabi niya, ay hindi sila magsasabi ng kasinungalingan sa Allah. Imagine, gaano katibay ng mga tao at mga inkanto magsabi ng kasinungalingan sa kanilang Panginoon. Magsabi na may anak ang Panginoon. Kasinungalingan? Paano kaya dito lang sa mundo? Alam mo dito sa Pilipinas, kung magsabi ka ng laban kay Presidente, kilala niya si yung military general, no? Oo. Anong ginawa? Kulong. Yan, Presidente pa. Nagsabi ka na either totoo man o kasinungalingan. Wala naman kasi kasinungalingan. Paano na kaya kung nagsabi ka ng kasinungalingan kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo? Kaya nang pinakaayaw niya, ito yung bumawa ng mga kasinungalingan. Kasi ng propeta, sino man ang gagawa ng kasinungalingan, mag-create ng salita na kasinungalingan sa alasa at saka sa suko, naganda siya na upuan niya sa impyerno. Hindi yan basta-basta. Hindi basta-basta nagawa-gawa ka ng walang ebidensya. Ang Islam, evidence. Ano ang ebidensya mo? Kung sabihin pang isang gawain ng ibada, ano yung katibayan mo? Maglabas ka ng ebidensya. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan mo sabi dito, ang mga tao daw, وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ, mayroon sabi niya mga mula sa kalalakihan, mga tao na kalalakihan, mula sa ating mga kalalakihan na tao, ay nagpapakupkub kaya sa mga jinn. Kaya nga nakukwento ito, yung mga panahon ng bago yung propeta, panahon ng Jahiliyyah. Alam mo yung, kasi yung Makkah, di ba, yung Kaaba na yun, yung gilid niya, kabundukan. Di ba, kabundukan? Ang pagitan ng dalawang bundok, tinatawag wadi. Wadi yung kabundukan. Sa Tagalog, lambak. Lambak sa Tagalog. Sa Arabic, wadi. So, pupunta sila doon, ang mga tao, pupunta sila doon. Sabi niya, umiling siya, mga inkanto, ilayo sila dito. Sa inkanto sila, umiling ng proteksyon. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng mga inkanto, kana rijalun, lalaki, minal insi, ya'uduna birijalin minal jinn. Pupunta sila doon. Ganito proteksyon kami, ganito kami niya, imagine.
Bakit doon sa mga engkanto? Ano ba ibibigay ng mga engkanto na kapahamakan at kabutihan sa kanila? Wala na kapagbibigay ng kapahamakan at kabutihan maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang turutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinurok sa isang sahaba, sabi niya, kahit pa sabi niya ng propeta, sa meaning ng ibig sabihin niya, kahit sabi niya mag-ipon-tipon ang lahat, nabigyan ka ng kabutihan, hindi sabi niya magbibigyan ka ng kabutihan, maliban kung ano lang nagkasulat, nakatakda sa iyo. At kahit sabi na mag-ipon-tipon ng lahat, nabigyan ka ng kasamaan, na ay hindi ka mabibigyan ng kasamaan, kapahamakan, maliban lamang kung ano ang nakasulat sa iyong talaan. Ito yung paniniwala natin. Wala ka naman makapagbibigay. Wala makapagbibigay ng kapahamakan, wala makapagbibigay ng kabutihan, maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ito yung da'wa ng mga propeta alayhi salam. Kaya kung magbasa tayo ng mga da'wa ng mga propeta alayhi Ibrahim, na sumasama sila sa mga libro, sa mga sa libro, hindi nakapagbibigay ng kabutihan, hindi makapagbigay ng kapahamakan. Di ba? Ganun din, parang ni Propeta Muhammad, pinapaliwanag sa kanila, ang sinasamba ninyo na hindi nakapagbibigay ng kabutihan, hindi nakapagbibigay ng kapahamakan yan. Nasidyan kayo natatawag kasi tinatanong ko yung mga libro lang nila. Sabi niya, baha. Sabi niya, dala-dala namin, hindi namin pinaulan. Kaya kami simple, Muslim. Dala-dala nila yung tapos hindi daw pinulanan. Ganun sa kanila, no? Ganun sa kanila. So, panahon ng mga propeta alayhi salam, ito yung pinapaliwanag nila. Ang lahat ng inyong sinasamba na hindi niya makapagbibigay ng kapahamakan, hindi makapagbigay ng kabutihan. Sino man? Kaya nga, kapag lalabas tayo ng bahay, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Alam ba natin yung ibig sabihin yan? Kapag pinabasa natin, hindi natin yung sabi natin, walang sino makagalaw, makagawa ng anumang gawain. Walang sino mang may lakas. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, halimbawa, ipagpunta mo dito, ito yung hawla. Ibig sabihin yung, pag nanais mo pumunta dito, yun ang la hawla. Ibig sabihin, hindi ka makapunta. Tapos yung pupunta ka na, di ba kailangan mo ng lakas? Di ba kailangan mo ng lakas? Yun ang kuwa. Kailangan hawla, yung paggalaw mo, at yung lakas mo papunta sa isang bagay, hindi ang mangyayari, illa billah. Kaya nga, ang mga sahaba, sa mga labanan, hindi sila nagtatakot. Ano sila nagtatakot? Dahil punong-puno ang kanilang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sila kinakatakutan? Kaya nga, tinan mo yung yung mga sahaba nun. Kapag pagdating nila sa kanilang dadaungan, kung umamit sila ng pagbangka, pagkatapos yung isang leader na kalimutan ko sino yung pinuno ng gano'n. Sinunog na yung sasakyan pandagat yung para nila sila makabalik. Parang wala na makapag-isip na babalik pa sila. Tingnan mo? Para sabi na yung tiwala nila sa Allah na lamang. Kasi wala na silang, hindi na sila makapagtiwala yung sa bangka nilang mayroon pa sabi ng pag-asa bumalik, sumakay sa bangka, sinunog ng leader nila, commander nila. Para sabi na, kasi mayroon kasi, kapag ang puso natin, nag-alinlangan, yung yakin, di ba, nagpaliwanag ng yakin, dapat, kaya nga, isa sa mga surut ng la ilaha illallah, na maalala niyo yung surut ng la ilaha illallah, al-yakin. Ito yung surut ng la ilaha illallah, at kasama doon yung yakin. Ang yakin, ito yung 100% na wala ng katiting na pagdududa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sinabi mo si Allah subhanahu wa ta'ala, bumubuhay ng mapatay, wala nang pagdududa. Bakit takot ka pa
buhay, sino ang pumapatay? Kung nakapunta yung yakin mo dun sa limang baril, wala kang tiwala, nabawasan ang tiwala. So, doon dito na tayo pa. Para lumayo mo tayo sa usapan mo. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fajadaw ba. Ibig sabihin, wala nang daligan sa kanila. Maliban ay lalong kasalanan o kawalan. Kapag humingi ka sa mga inkanto, walang maibibigay sa iyo ng inkanto, maliban una kasalanan. Kasi bawal. Kaya nga, kapag nagkakaawag ng kalimatillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billah. Di ba ganun tayo? A'udhu billah. Saan tayo nagpapakukong? Kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pag sabi na magpakukong ka sa inkanto, wala kang may dadagdag maliban, kawalan, at kasalanan. Wala kang itilingin ka pa doon. Wala namang may bibigay mga inkanto yan. Diretso ka na sa Allah. Diretso ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang minuto? Uy, siguro na. Ay, 7-8, 4 minutes pa. Basta para mayroon pa. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atha Allahu ahada. So sabi nila, at katotohanan sila ay nag-aakala na katulad ng inyong pag-aakala na si Allah subhanahu wa ta'ala hindi magsusuko sa sinumang suko na sa sangkatauhan at sa mga Diyos. So ang akala nila, ang mga tao rin, ang akala nila, hindi na magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng masulit. Ganito din ang mga inkanto. Kasi Propeta Muhammad, noong dumating, ay nagpadala pala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi lang siya sangkatauhan. Bagkus ay sanglibutan. Ibig sabihin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibig sabihin, sa lahat siya. Kaya nga, isa-isang propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na pangkalahatan ay walang iba sa propeta Muhammad. Rahmatan lil alamin. So, ang akala namin, sabi niya, wala nang ipapadala, wala nang subo. Pero hindi na mga tao. Akala nila hindi na padala. Ngayon, yun si Propeta Muhammad, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah, wa anna lamasnas. Ang nagsabi nito yung kanto, pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sa pagpagitan na revelasyon, wahid. Okay? Ang nagsabi yung kanto, sinabi ng Allah, kasi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salita na mga yung kanto. Wa anna lamasnas sama. Lamas na dito, ang literal niyang lamas siya yung hawak. Lamas ito kong isa. Siya yung mahawakan ng babae. Pero yung lamas na dito. Ibig sabihin yung kasama. Sabi ng mga ulama, ibig sabihin ng lamas sa kasama. Ibig sabihin nung gusto nilang pumunta sa langit na makichismis. Kung parang dito kasi yung chismis yung term na ginagamit natin. Kasi ganoon kasi yung mga inkanto na yan, nakikichismis sila, nakikibalita sa mga anghel. Tapos sila yung magsasabi sa mga mamumula. Yung ano bang na nila, nasagap nila, yun na ang sasabihin sa mamumula nila. Sa mamumula nila. Naghihintay yan ng ano. Mga mamumula, hindi naman nila mahulaan yan yung mga bagay-bagay kung walang inkanto na magsabi sa kanila. Yun ang pagkunakaw nila. So sabi na, walakuan na labas na sama, pawajad na, mulian. Ibig sabihin na natagpuan namin, sabi niya, ang kalangitan punong-puno, harasan, sadidan, wasuba. Ibig sabihin ito ay mayroon na buwardya at mayroon pang pangbato sa kanila. Babatuhin na sila. Hindi na sila makanakaw, hindi na sila makalapit. Kaya nga, itinagtaka sila. Kaya nga, ito na din sinabi natin, doon sila nagkalat, sabi niya ito ay mayroon sabi niya mahalagang bagay. Kaya ang Quran, hindi yan nahaluan. Kaya na. Wa na kung ka namudo minamakain sa isang pamayas na nila na yung siya, mga sabi. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Sila yung mga inkanto nung sabi ni kami ay umuupo sa inuupuan nila dati na para makinig ng balita, ay hindi na kami sabi niya makalinig. Hindi na namin sabi niya. Ay makikita na yung may mga binabato na sila. Kaya sabi na, وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Yung pangyayari na ito sabi na, yung binabato na sila, yung mas matindi na yung ano, hindi natin sabi na alam. Yung ano ang dahilan? Ito ba sabi niya, Urida bimang fi'am, ibig sabihin, mayroon ba sabi niya gustong masama ang mangyari? O sabi niya, gusto ng Panginoon na mabuti? Dalawa lang. So, ang ano lang dito, ang aral gusto na tinanong dito, ang sinabi ng mga engkanto, sinabi yung engkanto, kahit yung pagsasabi, mayroon silang paggalang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi nila, hindi namin yung pagsasabi nila, yung sentence na ginagamit nila. Sinabi nila, noong nangyari ang ganun, hindi namin sabi niya alam na mayroong masama mangyayari. Hindi sinabi na, hindi ganito yung pagkasabi niya. Hindi namin alam na may gusto ang Allah subhanahu wa ta'ala masama. So hindi nila sinabi yun, hindi nila binanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus hindi nila binanggit, sinabi lang, baka hindi namin alam kung ano yung masamang, ang gustong masamang mangyari. Pero pagdating sa kabutihan, binanggit ang Panginoon. Sabi niya, sabi niya, ang arada bihim rabbuhum. O sabi niya, gusto ng Panginoon, na Panginoon nila, rasada. Sabi niya, ang arada rabbuhum, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay. Rasada, ibig sabihin, gabay o kabutihan. So ito yung ano natin, kahit tayo mga tao, hindi pwede kapag mayroong masama, ay inuugnay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang inuugnay lang natin sa Allah yung mabuti. Kung halimbawa, mayroong nangyari sa ating mabuti, ay ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ito ay sa awa ng Allah. Sa ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Awa ng Allah. Tulong ng Allah. Ganun. Pero kung masama ang nangyari sa atin, huwag natin sabihin, ito ay ginusto ng Allah yung kasamaan. Hindi pwede. Hindi pwede ganun. Anong sabihin natin? Ito ay ang pagkukulang ko. Kahinaan ko. Kahinaan ng aking sarili. Ganun ang dapat sinasabi natin. Ang engkanto, alam nila. Ganun sila. So ganun na. Tayo, kapag may mabuti, ay masagot pa. Kapag may mabuti, i-okay natin agad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin ito ay mula kay Allah, awat Allah, tulong ni Allah. Ganito lahat kay Allah. Pero kung masama ang dumating sa atin, manangyari sa atin, huwag natin sisisabi mo, ito ay ginusto ng Allah. Hindi masama. Ginusto ng Allah yung masama nito sa atin mangyari. Hindi yung ganun. O ang lahat naman mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi pwede sa sentence na lumalabas sa kumanga natin, yung mga kinukumpos natin na salita, hindi pwede iugnay mo ang masama sa kanya. Pero kung mabuti, iugnay mo agad. Okay, naintindihan ka dito yung natin. Ito yung mga isa sa mga aral na tulong natin